Ibang-iba ang nararamdaman ni Evangeline nang kakagising pa lamang niya. Marami na agad text message na natanggap niya mula sa registered number sa phone. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, kaya inisip niya maimportante na naman siyang pupuntahan ngayon. Ang aga naman, giit ni Evangeline, sabay punas ang kanyang mga mata. Ngunit na mabasa na niya ang mga ito, ay agad niyang itinapon ang cellphone. Hindi akalain ni Evangeline na isang araw, paggising niya, bigla na lamang maguguho ang lahat ng pinaghirapan ng kanilang pamilya. "Mom!" Malakas na sigaw ni Evangeline. Hindi na siya nagbihes. Kaagad siyang lumabas ng kanyang kwarto. Pumunta siya sa salas at doon niya natagpuan ang kanyang mga magulang. "Mom, hindi ba talaga nabigyan ng solusyon?" Nalulungkot niyang tanong sa mama. Umiiyak ito habang niyayakap ng papa ni Evangeline. "Walang nagagawa ang aming pera sa mga nangyari, Evangeline. Natalo ang attorney natin." Imporma ng kanyang papa. Napaupo na lamang si Evangeline sa mahabang sofa. Nanginginig ang kanyang tuhod. "Paano na yan? Laman na tayo ng media. At hindi lang yun. Magiging pulutan na tayo ng mga tao sa kahit sa amang bahagi ng mundo. Mom, Dad!" Saad niya na para bang katapusan na ng kanilang mga buhay. "We have to lie low. Ang daming pamilyang naapektuhan ng ginawa nating planta. Maraming bansa ang nakaalam. Maraming tao ngayon ang galit sa atin. Mabuti na lang talaga nakuha ko ang lahat ng pera natin sa bangko. But I really don't know kung paano na tayo ngayon. Nagbayad na rin ako sa mga pamilyang namatayan ng mga trabahador natin. It is my fault, honey." Umiiyak na paliwanag ng kanyang mama. Noong isang araw lang nangyari, ang malaking trahedyang gumimbal ng buong mundo. Mahigit 1,000 trabahador ang nasawi dahil sa pagsabog ng kanilang pinapagawang planta. Isang world class yun at lahat ng media nakatuon sa pagpapatayo ng planta. Ngunit hindi akalain nila na bigla na lamang itong sasabog. "Sana gabayan pa rin tayo ng Panginoon," saad naman ni Evangeline habang nagtingin silang tatlo. "Alam ko naman na ginawa niyo naman ang lahat para sa safety protocol. Maraming pera ang inilabas ninyo at nagkaroon pa ng mga scientist at ilang mga magagaling na trabahador para lang maging successful ang plant, pero hindi na natuloy ni Evangeline ang kanyang sasabihin. Dahil umiiyak na siya, nilapitan siya ng kanyang ina. "Huwag mo sisihin ang sarili mo, honey. Kasalanan namin ng papa mo yun. Kung hindi lang kami nagpabaya sa mga tauhan, ay baka hindi ito nangyari." Malungkot na saad nito. "Pero isa ako sa may-ari ng planta, Mom. Nakapangalan sa akin na planta. Galit sa atin ngayon ang maraming pamilya. At hindi lang yun, pati na ang buong mundo." Umiiyak pa rin niyang sabi. "Walang may gusto sa nangyari, Evangeline. Mismong ako ay nagulat na lamang sa ganito ang mangyayari sa ating pangarap. Gusto lang naman natin tumulong sa maraming bansa para magkaroon ng magandang kinabukasan ang mundo. Ang planta natin ay para sa elektrisidad ng buong mundo. Isang free at kaya magpaka-generate ng power that enough for many countries." Paliwanag ng papa niya. Patigilan si Evangeline. "Baka may nagplanong pasabugin ng planta," wika niya. Nagtinginan ang kanyang mga magulang. "Hindi ko naiisip yan," saad ng papa niya. "We will see that. Magpapaimbestiga ako," saad ng mama niya na may determinasyon. "Hindi ba mas mahihirapan tayo dyan, Mom? Instead of doing it, why not we just going to lie low? We don't know about the next things will happen to us." Paliwanag ni Evangeline. Labis sa labis talaga siya nag-aalala. "So anong gagawin natin ngayon?" tanong ng mama niya. Kinatitigan niya agad ito. May naisip na siyang dapat nilang gawin. "Pupunta tayo ng probinsya. We will disguise. Ako na ang bahala sa sarili ko. Kayo naman, siguraduhin niyo talaga na hindi kayo makikilala ng mga tao." Imporma niya.
Gagawin ba talaga natin yan? May pag-aalinlangan sa boses ng mama niya. Yan lang ang dapat natin gawin, ma. Sa tingin mo ba na walang nagbabalak na patayin tayong tatlo ngayon? Tanong niya. Natahimik ang mama ni Evangeline. Sandali pa ay bigla silang nagulat nang maraming sasakyan ang huminto sa harapan ng kanilang gate. Mga media! Utos ng papa ni Evangeline. Nababahalang nagsitingin na silang tatlo. Hindi natin kailangan humarap sa kanila. Bukas rin ay aalis na tayo sa bahay na ito. Imporma ni Evangeline. Kinabukasan, dahil hindi na muna sumama si Evangeline sa mga magulang niya papunta sa kanilang probinsya, ay ginawa muna niyang bumili ng kahit na anong mga bagay na makakatulong sa kanya sa pag-disguise. Mabuti na lang din, habang namimili siya ay nakadisguise siya at nakakatulong yon para hindi makilala si Evangeline. Evange, sambit ni Franco na makatawag ito sa kanya. Nasa loob na siya ng kanilang bahay. Mabuti na lang din na walang ng mga media sa tanghali. Franco, saad ni Evangeline. Doon lang niya naalala na mayroon pa pala siya mga kaibigan. Kamusta ka na? Nag-aalala na kami sa ng husto. Malungkot nitong sambit. Napabuntong hininga naman si Evangeline. Ayos lang ako, Franco. Huwag na kayong pumunta sa bahay namin o mag-contact sa amin sa susunod na mga araw. Kasi ayaw naming madamay pa kayo sa problemang ito. And well, paki-request na lamang ako kina Sheena, James at Trisha. Kapag nagbabago na ang ikot ng mundo natin, babalik din ako. Paliwanag ni Evangeline sa kaibigan. O siya, mag-ingat kayong tatlo, Evangeline. Alam ko na wala kayong kasalanan sa trahedya nangyari, pero mag-ingat pa rin kayo. Kung kailangan mo ng tulong, tumawag ka o mag-text sa number ko na ito. Imporma nito. Maraming salamat, Franco. Pasasalamat niya. Hindi na hinintay ni Evangeline na patay ni Franco ang tawag. Mabilis niya itong pinatay. Mabilis din ang kanyang mga ginagawa para makapag-disguise na siya. Nilagyan niya ng kulay ang kanyang buhok ng kulay puti at ganoon din ang kanyang kilay. Nilagyan din niya ng nunal ang kanyang muka. Lahat na para lang magmukha siyang hindi siya si Evangeline. Kung hindi lang nangyari sa amin ito, nag-e-enjoy pa ako sa buhay ko ngayon. Sambit ni Evangeline sa harap na malaking salamin. Kahit kailan ay hindi niya naisip na mangyayari ito. Ang lahat nga ay may kapalit na kalungkutan. Nang matapos si Evangeline, ay mabilis na siyang umalis. Nang maayos na mailagay sa kanyang kotse ang mga gamit, ay agad na siyang nagmaniobra. Mamimiss ko ang bahay na ito, sabi ni Evangeline habang nakatingin sa kabuuan ng kanilang bahay. Habang unti-unti na siyang lumalayo sa kanilang bahay, ay tumutulo naman ang kanyang mga luha. Lord, sana isang panaginip lang ito, bulong niya sa sarili habang pinunasan naman ang mga luha. Makalipas ang ilang oras ay alam ni Evangeline na medyo malayo pa siya sa probinsya na kailangan niyang puntahan. Sa pupuntahan naman nilang probinsya ay alam ni Evangeline na walang masyadong nakakakilala sa kanila. Sandali pa ay nakaninig naman siya ng tawag mula sa kanyang cellphone kaya mabilis siya itong kinuha. Trish, sabit niya sa pangalan ng kaibigan. Oh God, mabuti na lang sinagot mo. Nag-aalala na kami. Sinabi ni Franco sa akin ang lahat na ayaw mo muna magpakontak. Pero hindi ko talaga kayang gawin. Sobrang nag-aalala ako sa iyo. Imporma nito. Sasagot na sana si Evangeline, ngunit biglang may bumisina na isang kotse sa kanyang harapan. Huli na ang lahat dahil nagbanggaan na sila. Ah! Sigaw ni Evangeline nang maramdaman niyang masakit ang kanyang paa. Ngunit sandali pa ay bigla rin siyang nawalan ng malay. Isang araw na ang lumipas ay nagising si Evangeline sa isang silid na sobrang tahimik. Agad niyang inilibot ang mga mata sa kabuuan nito, ngunit wala siyang makita. Doon lang din bumalik sa kanyang alaala ang pagkabangga niya sa isang kotse. Anong kamalasan na naman to? Saad niya habang naiinis na sa mga kamalasang nangyayari sa kanyang buhay. Naisip din ni Evangeline na tatakas siya
Pero nang igagalaw na sana niya ang kanyang mga paa, ay biglang sumakit ang mga ito, kaya natigilan siya. Ilang minuto pa ang lumipas ay biglang bumukas ang pintuan at pumungad sa kanya ang isang gwapong doktor. Lord, ang gwapo naman niya! Giit niya. Natigilan si Evangeline nang biglang kumunot ang noo nito nang makita ang kalagayan niya. Good morning, Miss Cruz. Saad nito habang hindi pa rin maganda ang timpla ng mukha. Bakit ka nakaupo? Tanong nito agad. Hindi niya alam kung ano ang isasagot sa tanong na yun. Balak po bang tumakas? Tanong nito ulit na para bang isang makasalanang tao si Evangeline. Doon lang din niya naisipan na baka ay alam nito kung sino siya. Napakunot ang noo ni Evangeline sa pinapakitang ugali nito sa kanya. Gwapo nga, pangit naman ang ugali. Inis niya, sabi sa sarili. Hindi ako tatakas. Tanging nasagot ni Evangeline sa doktor. Nagtaasan ang kilay ng doktor na bigla niyang iginalaw ang kanyang mga paa. Kaya mabilis na itong nagsalita. Hindi pa magaling ang mga paa mo, Miss Cruz. Kung ako sa'yo, ay hindi mo yung igagalaw ng pilit. Imporma nito sa maasim na tono ng boses. Natameme ulit si Evangeline. Bakit pagkingan na lang siya kung umasta sa akin? Tanong niya sa kanya sarili at gusto niyang isaboses iyon. Lumapit sa kanya ang doktor. Tinignan nito ang kanyang dextrose. Answer me honestly, Miss Cruz. Kamusta ang pakiramdam mo ngayon? Tanong nito na para bang dapat ay agad siyang sasagot. Hindi magandang pakiramdam ko. Sagot naman niya. Yun lang ba ang nararamdaman mo? Mapakla nitong tanong ulit. Para akong mahihilo. Saan ni Evangeline? Dahil yan sa gamot na pinapainom namin sa iyo. Tugon nito. Ano pa? Pinakinamdaman ni Evangeline ang sarili pero yun lang naman ang kanyang naramdaman. Wala na ako naramdamang masama sa aking katawan. Imporma niya. Sa puntong iyon naalala niya na nawalan siya ng malay nang may makabanggaan. Gusto niyang itanong dito kung sino ang nagdala sa kanya sa ospital pero mukhang hindi niya yun magagawa dahil masungit ang doktor niya. Luckily, di masyado malupa ang natamo mong injury sa paa. Nabalian ka lamang na malit na buto pero naayos na namin yun. Kaya kung ako sa'yo, huwag kang malikot at huwag mong pilit na igalaw ang mga paa mo. At mabuti na lang din na wala kang kahit na anong natamo sa ulo. Imporma nito. Tumingin si Evangeline sa nameplate na nasa dibdib nito. Dr. Martinez. Basa niya sa apelido nito. Pagkatapos sa sinabi nito ay may kaunti pa itong isinulat sa dala nitong dokumento. At pagkatapos ay tinalikuran na siya. Pero bago pa man ito makalabas sa silid, ay nagsalita si Evangeline. Maraming salamat po, Dr. Martinez. Saan niya? Saglit na huminto si Dr. Martinez, pero umalis na rin ito agad. Parang gusto na lamang ni Evangeline na mag-isang potato chips. Hindi niya akalain na may doon pala talagang masungit at aruganteng doktor na katulad ni Dr. Martinez. Dahil nag-iisa na lamang siya sa loob ng silid, ay iniisip niya kung naalala niya ba kung sino ang nakamanggaan niya. Ngunit sumakit lamang ang kanyang ulo at hindi pa rin niya maalala. Sa puntong ninyon ay nag-aalala siya na baka kilala siya ni Dr. Martinez at patayin siya nito. Lord, kailangan ko na bang tumakas? Tanong niya habang nakatingin pa sa kisame. Inilibot ni Evangeline ang kanyang paningin para hanapin ang kanyang mga gamit. Nakita niya ang mga ito sa maliit na table, ngunit hindi niya ito maabot. Nasa loob ng kanyang bag ang cellphone niya. Tatawag sana ni Evangeline ang kanyang mga magulang para hindi mag-alala ang mga ito sa kanya at masabi niya ang nangyari. Ang malas namin? Lord, kung ito na ang kabayanan sa nagawang kasalanan pamilya namin, sana naman po Lord ay hindi na mauulit. Hindi naman kasi namin gusto ang nangyari sa mga trabahador namin. Pagdarasal niya. Marami pa siyang iniisip tungkol sa kung ano-anong bagay. Ngunit masyado lamang siya nag-aalala. Namalayan na lang din niya ang kanya sarili na nakatulog. Nagising kinagabihan si Evangeline dahil may parang kung ano ang tumusok sa kanyang braso. Nang makadilat na siya
ay agad niyang inayos ang kanyang sarili. Nakatalikod na sa kanya si Dr. Martinez. Ano pong ginagawa ninyo? Nauutal at natatakot na tanong ni Evangeline. Unti-unting lumingon sa kanyang direksyon. Walang nakitang emosyon si Evangeline. Minamaliit mo ba ang kakayahan kong magpagaling isang tao, Miss Cruz? Tanong nito sa mayabang na boses. Naging dahilan yon para kumunot ang noo ni Evangeline. Hindi naman ganoon ang kanyang gustong ipahiwatig. That was not what I meant for, giit niya. Why worrying? Ayaw mo bang gumaling? Muling tanong nito na parang may ibang gustong ipahiwatig. Natahimik na lamang si Evangeline. Kahit gustuhin niyang mapanatag ay hindi niya alam kung paano. Muling tumalikod sa kanya si Dr. Martinez. Tumingin na naman siya sa kanyang bag. Doctor, sambit niya. Hindi na niya talaga napigilan ang kanyang sarili. Walang imik itong lumingon ulit sa kanya. Pwede ba ako magtanong sa'yo? Kahit nahihiya siya ay ipinikit na lang din niya ang mga mata. Personal things? I can't. But about your medicine? It's okay. Saad nito. Nangunot ulit ang noo ni Evangeline. Gusto niya sipain ang likuran nito kung hindi lang talaga siya nagkaroon ng injury. Ano ang kala niya? Tatanong ko siya ng mga favorite things niya? Inis siyang sambit sa sarili. No, gusto ko lang sana matanong ko sino ang nagdala sa akin dito sa ospital. Ang naalala ko lang kasi ay may nakabanggaan ako. Paliwanag niya. Biglang mabilis sa tumalikod sa kanya si Dr. Martinez. About that, hindi ako nakaduty noong dinala ka rito. Tinawagan nila ako for your operation. Paliwanag nito. Ngunit nararamdaman ni Evangeline na nagsisinungaling lamang ito sa kanya. Pwede po bang makisuyo? Tanong niya ulit. Hindi ito lumingon, pero nararamdaman niyang naghihintay ito sa kung ano ulit ang kanyang sasabihin. Pwede po bang paabot sa akin ang bag ko? Request niya. Doon lang lumingon sa kanya si Dr. Martinez. Mabilis din itong kinuha ang bag niya at inabot sa kanya. Thank you, Dr. Martinez. Pasasalamat niya sa mahinaong boses. Hindi na ito sumagot bagkus ay may sinulat na ulit ito sa dokumento. Siya naman ay mabilis sa kinalikod ang kanyang bag. Nang masiguradong walang nawala ay napabuntong hininga na lamang siya. Mabilis din niyang kinuha ang kanyang cellphone. Magtitipa na sana siya ay biglang nagsalita si Dr. Martinez. If you need anything, Miss Cruz, nandyan lang sa tabi mo ang telepono. You can dial me and the nurse station. Imporma nito. Tinignan naman niya agad ang kabilang bahagi ng tabi niya. Noon lang nakalagay sa isang napakalapit na table ang telepono. Nagpasalamat na siya at umalis sa si Dr. Martinez. Ilang minuto din ang lumipas ay agad siya nag-text sa kanyang mga magulang. I am safe here, Mom. Hindi ko pa alam kung saan ang ospital na to. Pero I will let you know kung magaling na ako. Be safe there. Huwag niyong hayaan na may mangyaring masama sa inyo o may makakilala sa inyo. For now, safe ako dito. Masungit at arugante nga lang ang doktor ko. Iyon ang kanyang reply nang masabi na niya lahat kung bakit siya hindi nakasunod agad sa probinsya. Alam mo na ba kung sino ang nakabanggaan mo? Tanong yun ng kanyang mama sa text. Iyon din ang problema ni Evangeline ngayon. Hindi niya alam kung sino ang nakabanggaan niya at sino ang taong nagdala sa kanya sa ospital para pasalamatan niya kung sakali. Naalala niya kasing masyadong walang katao-tao ang lugar na pinuntahan niya. Hindi na rin siya nag-reply sa mga text message ng mama niya. Habang naka-online siya sa kanyang social media accounts, ay laman na laman pa rin doon ang pangalan ng kanilang pamilya. Maraming haka-haka at mga artikulo ang nagsilabasan. Nakita rin niya ang kanyang mukha sa mga pictures and videos. Alam ko na walang kasalanan ang mama at papa ko dito. Sambit niya sa sarili. Iniisip talaga ni Evangeline na sinasabotahin ng kung sino ang planta. Kaya ito nagkaganoon. Iniisip niya kaya nagkatrahedya dahil inggit ang namutawi sa kung sino man ang may gawa noon. Panginoon, ikaw na po ang bahala sa amin. Gagawa ako ng paraan para sa kabutihan ng lahat ng ito. Kiit niya.
Hindi na rin napigilan ni Evangeline ang kanyang mga luha habang nakatitik pa rin sa kanyang mga hated pictures sa isang particular na post. Ngunit hindi na malayan ni Evangeline ang pagpasok ni Dr. Martinez. Nakita nito ang pagpunas niya ng mga luha, pero hindi man lang ito nagsorry sa kanya, kaya galit si Evangeline. I-check ko lang ang vitals mo. Imporma nito na makalapit ni ito. Hindi na lang din umimik si Evangeline. Iniisip niya talaga na may kung anong hindi sinasabi sa kanya ang doktor. Kailan kaya ako maaaring makalabas? Tanong niya nang matapos na itong mag-check ng vitals. 1 linggo ka mananatili dito. Simpleng informa ni Dr. Martinez. Napasinghap si Evangeline. Kung hindi lang talaga ako nabangga ng kotse, hahanapin ko talaga kung sino man ang bumangga sa akin. Giit ni Evangeline. Narinig yun ni Dr. Martinez at bigla itong tumalikod sa kanya. Evangeline really felt something is wrong, kaya hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. May alam po ba kayo dito, Dr. Martinez? Tanong niya dito na nahahalata na ang pagka-otoridad sa boses niya. Wala nang pakialam si Evangeline kung magagalit ito sa kanya. What do you mean, Miss Cruz? Tanong nito na hindi man lang tumingin sa kanya. Iniisip ko talaga na may alam ka kung sino ang nagdala sa akin dito sa ospital. Kiit niya. Nangunot ang noo ni Dr. Martinez habang tumingin sa kanya. Pinaparata mo ba ako, Miss Cruz? Mainis na rin ang boses nito. Bakit pag ganyan na lamang siya kung umasta? Tanong ni Evangeline sa sarili. Imposible kasing hindi mo alam, Dr. Martinez. Kahit naman sinabi ng mga nurse mo, ay hindi mo talaga sasabihin sa akin? Giit niya. Mabuti na labang naisip yun ni Evangeline. Ang katulad ni Dr. Martinez ay dapat na magsabi ng totoo. Kasi kung hindi, bakit kailangan pa nitong itago ang totoo? May isang lalaking dumating dito sa ospital habang binubuhat ang isang babae na nagdurugo na marami. Hindi nagpakilala ang lalaking yon kasi bigla na rin itong umalis nang masiguradong nasa emergency room ka na. Informa nito. Nangunot naman ang noo ni Evangeline. Tiyak siya na may hindi pa sinasabi si Dr. Martinez. Ang hindi lang niya maintindihan ay kung bakit hindi nito sinabi sa kanya agad ang mga mahalagang impormasyon na iyon. Bakit ngayon niya lang niya sinabi sa akin? Tanong ni Evangeline. Ngayon ko lang din nagtanong na maayos. Tugon nito. Mas lalong uminit ang pisngi ni Evangeline. Magsasalita pa sana siya ay bigla nang tumayo si Dr. Martinez. Kung nag-ingat ka lang, hindi ka napunta sa ospital na ito. Saad nito. Nanlaki ang mga mata ni Evangeline sa kanyang narinig. Hindi niya akalain na may ganoong asal ang doktor ni iyon. Ang gago lang ha? Doktor ba talagang lalaking yun? Inisasambit Evangeline sa kanyang sarili. Sana, hindi na lamang siya ang doktor ko. Hiit pa niya. Lumipas ang 2 araw, ay masama pa rin ang emosyon ni Evangeline para kay Dr. Martinez. Hindi niya matsansa kung bakit ito ganoon na lamang kung umasta ito sa kanya. Ma'am, ayasan ba talaga kayo dyan? Nag-aalalang tanong ni Evangeline sa kanyang mama. Mahinang tumawa ang mama niya. Yes, anak. Hindi ko lubos maisip na ang sarap palang tumira sa isang bukid. I am so excited na maging maayos ka na. Ang daming mababait na tao dito. Informa ng mama niya. Anak, akalain mo yun? Walang media dito. Wala ring telebisyon ang mga tao. At ang sarap mamuhay ng payak dito. Magpagaling ka na agad para makapunta ka na dito. Masayang sambit ng papa niya. Paano po kayo nakatawag sa akin? Tanong niya. Pumupunta kami sa highway. Mabuti na lang din na maayos naman ang daan dito. Tugon nito. Napangiti na lamang si Evangeline. Hindi niya napigilan ang kanyang mga luha. Namiss na niya ang kanyang mga magulang. Kung hindi lang nangyari sa amin ang bagay ni ito, siguro masaya pa kami sa Maynila. Saad niya. Hindi rin alam ni Evangeline kung nasaan siya ngayon, pero itong ospital na admit siya ay hindi gaanong advance. Tiyak siyang malapit na siya sa lugar na pinuntahan ng mga magulang niya.
Ma'am, saan kayo tumira? Tanong niya ulit. May lumang bahay dito anak. Sa lola mo ito noon. Ngayon lang ito nasabi namin sa'yo. Pero ayos lang naman ito. Unti-unti rin kaming nakapag-adjust sa mga alikabok dito. Pero bago ka pumunta dito, maaari ka bang bumili ng mga pagkain, prutas, at kung ano-ano na kailangan natin dito? Paliwanag dito. Ngumiti si Evangeline. Sure po. Kapag magaling na ako. Sandali pa ang lumipas ay napalingon si Evangeline sa pintuan na bigla itong bumukas. Pumungat sa kanya ang isang nurse. Ma'am, just call me in your advantage. Informa niya dito. Pinatay niya agad ang tawag at tumingin sa nurse. Good morning po. Bati nito. Hello. Tugon naman niya. Wala po ngayon si Dr. Martinez, pero ako po ang inatasan niya magbantay sa inyo hanggang sa makabalik siya. Informa nito. Ikinagulat niya ang sinabi nito. Are you going to stay here? Tanong niya. Gustong maklaro ni Evangeline kung tama ba ang pagkakaintindi niya sa sinabi nito. Yun po ang sinabi sa akin ni Doktor. Tugon nito. Napaisip tuloy si Evangeline. Hindi naman na ako bata. Giit niya. Hindi umimik ang nurse. Naging busy din si Evangeline sa kanya cellphone. Nang sandali pa ang lumipas, ay biglang lumapit sa kanya ang nurse. Kailangan ko palang i-check ang dextrose, informa nito. Habang ginagawa ng nurse ang bagay na iyon, ay may naisip siya. Maitatanong sana ako sa iyo, sambit niya. Hindi ito umalis kahit natapos sa itong i-check ang dextrose niya. Sure po, tanging tugon nito. Ano palang pangalan mo? Panimulang tanong niya. Charlie po, sagot nito. Charlie, maitatanong sana ako tungkol sa kung sino ang nadala sa akin dito. Maaari ko bang malaman iyon? Tanong ni Evangeline. Tinignan niya ang nurse. Nakaramdam siya na natetense ito. Si Dr. Martinez po ang nagdala sa inyo dito, informa nito. Nang dahil sa sinabi nito, ay napatitig lamang siya kay Nurse Charlie. Nagsisinungaling nga si Dr. Martinez sa akin. Giit ni Evangeline sa kanyang sarili. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong niya dito. Tumango agad si Nurse Charlie. Kaso lang po, hindi po niya ipapasabi sa inyo sana. Pero I think, deserve niyo po na malaman ko sino ang dadala sa inyo dito. Tugon nito. Nagsinungaling kasi si Dr. Martinez sa akin eh. Sambit niya. Sana po hindi niyo po sabihin sa kanya na ako po ang nagsabi. Sabi nito. Hindi siya nagsalita. Bagkus tumango lamang si Evangeline. Nang wala na siyang itatanong sa nurse, ay bumalik na ito sa isang upuan. Mahabang minuto nag-isip si Evangeline tungkol sa sinabi ng nurse. Pero hindi napalagay si Evangeline. Tiyak siya na may kinalaman si Dr. Martinez sa nangyari sa kanyang pagkabangga. Inisip din niyang ito rin ang kabanggaan niya. Nurse Charlie? Tawag niya ulit dito. Yes po? Takang tanong nito. I know this is something weird, pero pwede ba kitang matanong tungkol sa buhay ni Dr. Martinez? Tanong niya. Kitang-kita niya ang pagdadalawang isip sa mukha nito. Sa katunayan, hindi lang talaga mapigilan ni Evangeline ang kanyang kuryosidad patungkol kay Dr. Martinez. Aminin man niya o hindi, gusto niyang malaman ang tungkol dito. Baka po magalit si Dr. Martinez pa sa akin. Nag-aalalang saad nito. Ngumisi lamang si Evangeline. Don't worry. Hindi ko naman sasabihin sa kanya kung saan galing ang mga impormasyon. Nakuha ko tungkol sa kanya. Saan niyang may paniniguradong hindi niya talaga sasabihin nun. Tumikim muna si Nurse Charlie bago ito nagsimulang magsalita. Matagal na po si Dr. Martinez dito sa ospital. Panimula nito. Wait, saan nga ang lugar na ito? Tanong niya. San Carlos po, informa nito. Malayo na talaga kami sa Maynila. Sinabi rin ng kanyang mama na hanapin lang niya ang lugar sa San Vicente. Alam naman niya yun kasi may online map naman siya. Single din po si Dr. Martinez. Muling pagsasalita nito. Natigil na si Evangeline.
Ilang oras na ang lumipas ay marami na siyang nalaman tungkol kay Dr. Martinez. Isa na doon ang kumpleto nitong pangalan, Dr. Ruel C. Martinez, isang mayamang doktor na piniling probinsya ang pagtatrabahuhan. Kinabukasan ay tinatry ni Evangeline na igalaw ang kanyang mga paa pero masakit pa rin ang mga ito. "Pwise talaga giit niya. Sakto namang bumukas ang pintuan. Akala niya na si Charlie ang pumasok pero si Dr. Martinez pala yun. "Good morning," bati nito sa mapaklang boses. Hindi siya sumagot. Kagabi pa lamang naisip ni Evangeline na idedma itong si Dr. Martinez pero naisip din niyang kailangan niya maging low-key. Alam niyang si Dr. Martinez ang bumangga sa kanya. Maraming ikinuwento si Nurse Charlie sa kanya kahapon kaya gusto niya makumpirma yun. At isa na doon na ito ang bumangga sa kanya. "Maayos sa po ba ang lagay ko?" tanong niya dito. Lumingon ito sa kanya. "Hindi pa, Evangeline T. Cruz," saad nito. Nagulantang si Evangeline na sabihin nito ang tunay niyang pangalan. Inisip din naman niyang tinignan nito ang kanyang mga ID at nababahala siya tungkol sa bagay na baka alam nito ang tunay na pagkatao niya. "Marami ka pang kailangang pagdaanan na gamot," imporma nito na makalapit sa kanya at itinurok sa dextrose niya ang gamot. Nang matapos din ito, ay hindi na napigilan ni Evangeline ang kanyang sarili. Galit siya kay Dr. Martinez. "Dr. Martinez, tiyak ako na may kinalaman ka sa kung sino man ang bumangga sa akin," saad niya agad. Lumingon ito agad sa kanya habang nakakunot ang noo. "Ang masasabi ko lang sa iyo ay mahusay akong doktor, Miss Cruz." Mayabang nitong tugon. Galit siya sa akin. Ano ba ang gusto niyang palabasin? Ang yabang pa! "Ikaw ang dahilan kung bakit ako nagkaroon ng injuries sa aking mga paa. Ikaw ang bumangga sa akin at ikaw din ang nagdala sa akin dito," saad niya. Hindi na siya nagdalawang isip na sabihin ang nasa kanya. Hindi agad nakaimik si Dr. Martinez. Gusto niya makumpirma ang mga sinabi ni Charlie tungkol sa paggabangga ni Evangeline. "Sabihin mo na ang totoo, Dr. Martinez," galit niya sambit. Gusto niyang sigawan ng malakas ang doktor pero kahit papaano ay may natitira pang respeto sa kanya dito. "Ako nga ang nakabangga sa iyo, Evangeline," matigas itong confess. Natameme si Evangeline. Doon lang niya ito nakitang nagalit ng husto. "Bakit hindi mo sinabi agad sa akin?" Galit na ako sa iyo!" Sigaw niya na hindi na niya mapigilan ang sarili. Kunot na kunot ang noo ni Dr. Martinez na sabihin niya iyon. "Dahil galit ako sa iyo," saad nito. Natigilan si Evangeline. Paano magagalit? They are stranger to each other. Iniisip niyang baka talagang alam nito ang tunay niyang pagkatao kaya ito nagalit sa kanya. "Hindi kita maintindihan. Bakit ka na lamang magagalit sa akin?" Tanong niyang naiinis sa talaga. Kung hindi lang ang paa niya ang baldado, ay baka inatake na niya ito. "Galit ako sa mga taong katulad mo," saad nito. "Hindi ko nga alam kung bakit ka na lamang biglang nagalit sa akin," sigaw ni Evangeline. Tumahimik si Dr. Martinez, pero galit na galit itong nakatitig sa kanya. "Your plant killed my father," hasik nitong saad. Doon na natigilan si Evangeline. Unti-unting bumalik sa kanyang alaala ang mga bagay na nakita niya sa internet. "Siguro naman, may karapatan ako magsinungaling sa'yo," giit pa nito. Nakatayo pa rin ito. Napayuko na lamang si Evangeline. "Ang dami talaga naapektuhan ng planta namin. Ang dami ko nasaktan tao. Ang dami naming napatay." "You killed my father." Pulong nito na puno na sakit ang boses habang binibigkas si Dr. Martinez ang linyang iyon. Tumulo ang mga luha ni Evangeline. Galit ito kasi alam na nito ang tungkol sa kanya at galit ito dahil nawalan ito ng papa dahil sa planta nila. Tanggap na tanggap ko na maraming tao ang galit sa amin ngayon, Dr. Martinez. Pero
Naisip pa din ninyo na hindi namin ginusto ang nangyari? Sa tingin nyo ba masisikmuran namin ang nangyari? Sa tingin nyo ba pinatayo namin ang planta para lang pumatay na maraming tao? Nasasaktan din ako sa nangyari. Mahabang paliwanag niya. Agad na pinunasan ni Evangeline ang kanyang mga luha, kahit patuloy pa rin ito sa pagtulo. And I am so sorry, Dr. Martinez, for the tragedy happened to your father. Sabi niya. Hindi na mapigilan ni Evangeline ang kanyang hagulhol. Sandali pa ay hindi man lang nagpaalam sa kanya si Dr. Martinez. Umalis sa lamang ito bigla. Lumipas ang maraming araw ay hindi pa rin siya pinapansin ni Dr. Martinez. Ngunit noong nakaraang mga araw lang ay parati siyang nagsasorry kahit hindi siya pinapansin nito. Bukas sa bukas din ay pwede ka na makaalis dito. Palumanay na imporma ni Dr. Martinez. Gustuhin man ni Evangeline na magsaya, hindi niya magawa. Maraming salamat sa paggamot mo sa akin. Malumanay niya sambit. Totoo siyang nagpapasalamat dito. Tumingin lang si Dr. Martinez sa kanya na parang yun na rin ang tugon nito. Wala ka na rin babayaran na kahit na ano sa ospital na ito, Miss Cruz. Bilang kabayaran sa pagbangga ko sa iyo. Saan nito? Binangga mo ba talaga ako na sadya o hindi? Tanong niya dito. Ilang araw na niya iyong gustong itanong yun. It was an accident, Miss Cruz. Nakilala kita dahil sa ID mo. Doon na rin ako nagsimulang maggalit sa iyo. Paliwanag nito. Napayuko na lamang ulit siya. I am really so sorry, Dr. Martinez. Kung gusto mo, I will pay the damage we have done to your father. Saad niya. Tumitig si Dr. Martinez sa kanya. Galit ito. I don't need your money, Miss Cruz. Asik nito. Wala nang magawa si Evangeline. Tumayo siya sa kanyang kama at kinuha ang kanyang bag. Umalis na si Dr. Martinez. Siya naman ay inihanda na ang kanyang mga gamit para bukas ay maaga siya makapunta sa San Vicente. Dumaan ang isang linggo ay naging maganda naman ang takbo ng buhay ni Evangeline kasama ang kanyang mga magulang sa bago nilang tahanan sa San Vicente. Nangangamba pa rin ako, anak, na baka ay magsabi sa media ang sinabi mo si Dr. Martinez. Saad ng kanyang mama. Nasa labas sila ng bahay habang nagsasampay ng mga damit ang mama niya. Si Evangeline naman ay nagkakape habang naririnig niya ang mga huni ng mga ibon. Yun din ang inaalala ko. Kahit ilang araw na ang lumipas. Baka nagsabi siya sa media na nagbalat kayo tayo para takasan natin ang trahedya. Paliwanag naman niyang sumimsim sa kape. Pero sa isip din ni Evangeline, kahit mayabang at masungit si Dr. Martinez, hindi niya maiwasang humanga dito. Sa totoo lang, crush niya ito. Nasanay siya sa pagiging mayabang nito at masungit. Kaya ilang gabi ring gumugulo sa kanyang isipan si Dr. Martinez. Hindi natin tinakasan ang problemang iyon, anak. Tinakasan natin ang saktan tayo ng mga tao. Huwag kang mag-alala. Nagbayad na ulit ako para sa investigasyon ng trahedya. There is someone who is helping us while we are here. Sana maging maganda ang kinalabasan ng lahat ng ito. Mahabang pagsasalita ng mama niya. Nang matapos din itong magsampay ay tumabi ito sa kanya sa upuan. Nagagandahan ka ba dito, anak? Tanong nito. Ngumiti siya. Ganito pala ang bukid, ma'am. Gusto ko na lamang tumira dito parati. Ngayon ko lang na-realize na may ganito pala talaga dito. Sinanay ka kasi namin sa city life. Nalimutan na rin namin ang bukid noon. Dinala ko ng papa mo sa Maynila. Paliwanag nito. Napatitig si Evangeline sa dalawang ibon na magkatabi. Malay pa niya, sa minutong iyon ay naisip niyang si Dr. Martinez. Gusto niya makita ito ulit. Pero paano? Gusto niya itong hanapin. Pero mas may poproblemahin pa siyang iba. Alam mo ba noong bata pa kami, dinadala kami ng mga magulang namin sa dagat. Saad kapag kuha ng kanyang mama. Tumingin siya dito. Saan naman yun? Tanong niya. Medyo malayo naman siya,
Pero kaya mong puntahan kasi may kotse ka naman. Saad nito. Pupunta ako ngayon. Wika niya. Kung nasa highway ka na, makikita mo ang kaharap na crossing nitong crossing natin. Pumunta ka doon. Imporma nito. Nang matapos din siya magkape, ay hindi na nagdalawang isip pa si Evangeline. Ayaw din naman niya magsabong nakatanaw lamang sa mga punong kahoy na nasa kanilang paligid. Ilang minuto lang niyang tinakbo ang sinabi ng mama niya. Ang ganda naman pala dito. Namamanghang sambit ni Evangeline. Hindi na muna siya umalis ng kanyang kotse. Kumuha siya ng litrato. Nang masigurado niyang siya lang ang nasa seashore, ay agad siya naglakad-lakad. Bakit ngayon lang ito sinabi sa akin ni Mama? Tanong niya sa kanyang sarili. Kumuha siya ng isang maliit na bato at inihagis ito sa dagat. Kitang-kita ni Evangeline ang kagandahan ng araw na sumisikat. Sandali pa ay biglang may naisip na ideya si Evangeline. Nagagawa ko naman ito kasi ako lamang ang nandito. Saad niya sa sarili habang nakatanaw sa refleksyon ng araw sa dagat. Hinubad ni Evangeline ang kanyang suot at tsinelas. Tinakpan niya ang mahinahon na dagat. Ipinikit ang kanyang mga mata habang unti-unting itinataas ang kanyang dalawang kamay sa ere. Sumigaw si Evangeline, malakas na malakas. Alam niyang walang ibang nakakarinig sa kanya. Hanggang sa muli na naman siyang sumigaw. Lord, sana matapos ang problema ng pamilya ko. Sana magkaroon na ng hustisya ang lahat. Lord, ikaw lamang aming pag-asa. Sigaw niya. Tumahimik si Evangeline saglit. Ninamnam niya ang malamig na hangin dumampi sa kanyang buong katawan. Ngunit sisigaw na sana siya ay biglang may nagsalita sa kanyang tabi. Akala ko ako lang ang nakakaalam ng lugar na ito. Saad nito. Natigilan si Evangeline dahil pamilyar na pamilyar sa kanya ang boses na iyon. At ang boses na iyon ay matagal na niyang gustong marinig. Unti-unti ay idinilit Evangeline ang mga mata. Nilingon ang nagsasalita sa kanyang tabi. Sa puntong iyon, gusto niyang isipin na nag-halusinate lamang siya. Dr. Martinez? Hindi makapaniwalang saad niya. Nakangiti si Dr. Martinez na matignan niya ito. At iyon din ang unang beses na makita ni Evangeline ang nakangiti ito. Anong ginagawa mo dito? Hindi pa rin nawawala sa kanya ang pagkamangha. This is my place, Miss Cruz. Saad nito. Ngunit hindi nakagaya noong dating niyang pakilala nito na parang mangangain ng tao. Hindi pa rin ako makapaniwala na magkatagpo tayong dalawa dito. Namamahang sabi niya. What a small world. Patuloy pa niya. Yeah. Tugon nito. Tumingin ito sa refleksyon ng araw. Kumusta na palang paa mo? Tanong nito kapag kuwan. Nagtataka si Evangeline kung ganito na lamang ito kabait. Hindi ito ang Dr. Martinez na kilala niya. Ayos lang naman ang paa ko, Dr. Martinez. Imporma niya. Just call me Ruel. Wika nito. Akala ko pa naman ay masasolo ko ang lugar na ito. Kwento niya. Bakit mo naman nasabi? Malayo kasi ito sa kabahayan. Tugon naman niya. Parati ako nandito. Every week. Twice akong pumupunta dito. Kwento ni Dr. Martinez. Hindi pa rin makapaniwala si Evangeline sa nakakausap niya na matino na si Dr. Martinez. Hindi ito ang kilala niyang doktor. Nagtataka pa rin ako kung ikaw ba talaga yan o nagpapanggap ka lang. Hindi ganyan ang pakilala ko sa isang Ruel C. Martinez. Kwento niya. Mahinang tumawa si Dr. Martinez. I am really sorry kung naging mayabang o masungit ako sa iyo nung una. Like what I said, nagalit ako sa iyo dahil sa nangyari ng papa ko. Pero naging panatag na ako. And luckily, we meet again. Sasabihin ko na rin sa iyo na sorry kung mabilis kitang pinaratangan. Mahabang pagsasalita nito. Naramdaman pa rin ni Evangeline ang tubig ng dagat sa kanyang paa. I am still grieving for all of those. Bawat gabi ay hindi ako mapanatag. Kaya sana mapatawad mo ang pamilya ko.
Saad naman ni Evangeline sa malumanay na boses. Medyo natahimik si Dr. Martinez. Kaya muli siya nagsalita. Gumagawa na rin ng investigasyon sina Mama at Papa para mabigyan ng hustisya ang apektadong pamilya. Kung mapapatunayan din na kami talaga ang may kasalanan, hindi namin tatakasan yun. Mahabang paliwanag niya. Don't get me wrong. Bakit kayo nagtatago? Taka nitong tanong. Saglit na nilingon ni Evangeline si Dr. Martinez. Hindi kami nagtatago para takasan ang responsibilidad namin. Nagtago kami para hindi kami mapatay ng mga tao. Naniniwala kasi kami hindi kami ang dahilan ng pagsabog ng planta. Kaya nagkaroon ng maraming investigasyon. Paliwanag naman niya. Natahimik si Dr. Martinez. Sa lugar na iyon ay marami pa silang pinag-usapan. Masaya si Evangeline dahil nakausap niya ang hinahangaan yung doktor. Akala niya ay hindi na sila muling magtagpo. Hanggang sa pag-uwi niya sa bahay nila ay ikinuwento niya iyon sa kanyang mama. Kinabukasan ay muling pumunta si Evangeline sa seashore. Napag-usapan nilang dalawa ni Dr. Martinez yun. Ruel! Tawag niya dito na makita niya itong nakaupo sa buhangin. Lumingon naman agad si Dr. Martinez sa kanya. Nandyan ka na pala. Saad nito. Nakita ni Evangeline ang picnic lot at mga prutas na nakalahad. Sorry kung medyo natagalan ako. Paumanhin niya. It's okay. Mahinaong sambit nito. Ang totoo niyan, hindi mawaglit sa isipan ni Evangeline kagabi si Dr. Martinez. Iniisip niya ang maaaring rason kung bakit ganito na lamang kabuti ang pakikitungo nito sa kanya. She never thought of something bad. Iniisip din naman niya na sana magkaroon pa sila ng magandang samahan. Nagtataka ka siguro kung bakit kita inimbitahan dito ulit. Muling sambit ni Dr. Martinez. Medyo, sambit niya na makaupo na sa tabi nito. Actually, hindi ako makatulog na maayos. Wika nito. Naging dahilan yon para tumingin si Evangeline kay Dr. Martinez na nagtataka. Dahil ba ulit sa nagawa ng pamilya ko? Tanong niyang nag-iba ang tono ng sariling boses. No, not that. Maikling sambit ni Dr. Martinez. Hindi na muling umimik si Evangeline. Gusto na lamang niya marinig ang sasabihin nito. Dahil sa iyo, Evangeline. Ikaw ang dahilan kung bakit parati akong hindi makatulog na maayos. Ang weird mang isipin, pero iyon ang totoo kong nararamdaman. Paliwanag nito. Hindi makapaniwala si Evangeline. Talagang natigilan siya. At para ding kung nilingon siya kay Dr. Martinez, ay baka masabi din niya ang nais niyang sabihin. Hindi kita maintindihan. Maangyang tugon. Nanlaki ang mga mata ni Evangeline nang maramdaman niya ang pagdampi ng kamay ni Dr. Martinez sa kanyang kamay. Hindi ko rin maintindihan ang sarili ko, Evangeline. Simula noong nadala kita sa ospital at matitigan ang maganda mong muka, ay gusto ko na lamang magpapansin sa iyo ng husto. Gusto ko na lamang magalit sa iyo. Ang totoo, gusto kita. Isa na rin sa naging dahilan ko ay ang pagkawala ng papa ko dahil sa trahedya. Pero alam ko sa minutong iyon, hindi lang isang paghanga ang namumutawi sa aking puso. Mahabang paliwanag ni Dr. Martinez. Nakatitik pa rin si Evangeline sa mahinahong alon ng dagat habang nararamdaman niya ang malagkit na titig ni Dr. Martinez. Hindi ko alam kung ano ang masasabi ko, Ruel. Tanging nasambit ni Evangeline. But deep inside of her heart, she is happy. May isang tao pala sa mundo na bigla mo na lamang mamahalin kahit sa weirdong sitwasyon. May isang tao pala na bigla mo na lang iibigin kahit sa mabilis sa panahon lamang siyang nakikilala. Isa si Dr. Martinez ang nagpapatunay doon. You don't have to say anything. Nagpapasalamat din ako na muli tayo nagtagpo para sabihin ko ito. Kasi baka kung hindi ko masabi sa iyo, mababaliw ako. Saad pa nito. Humiwalay na ang kamay nito. Doon lang din niya tinignan si Ruel. May kung anong bagay na nagtulak sa kanya para magsalita din siya.
Actually, kagaya mo din ako, Ruel. Simula noong unang kita ko sa iyo, hindi ko na agad naintindihan ang aking nararamdaman. Unang kita ko pa lang sa iyo, ay nabighani na agad ako. Saan niya habang nakangiti. Sa puntong iyon, nagtinginan silang dalawa. Dumako ang kanyang tingin sa labi nito. Ang sarap namang halikan, kiit niya. Ngunit dapat niyang pigilan ang kanyang sarili. So we have the mutual feelings. Saad ni Dr. Martinez. Nakangiti itong tumingin sa kanyang mga mata. And it is weird. Wika naman ni Evangeline. Yeah. Mutual feelings always be weird. Tugon naman nito. Muli silang tumingin sa mahinahong dagat. Lord, si Dr. Ruel Martinez na ba ang lalaki magpapatibok ng puso ko? Tanong niya sa kanya sarili. Mamahalin mo ba ako, Evangeline? Kung sakaling alam mo na. Saad nito. Napatingin naman siya sa mukha nito. Anong ibig mo sabihin? Tanong niyang naguguluhan. Kung sakaling magpapakita ako ng motibo sa iyo. Tugon nito. Hindi ko alam. Iba kasi ang nararamdaman ko para sa iyo, Ruel. It is something that I should cherish. Totoong sabi niya. Walang dapat na ipagsinungaling si Evangeline. Kailangan niyang ipakita kay Dr. Martinez na kahit hindi maganda ang pagkilala sa isa't isa, they can have a good relation. Are you willing to risk for a relationship? Tanong ni Dr. Martinez ulit. Naguguluhan naman si Evangeline. What kind of relationship? Tanong ulit niya. Tumawa na mahina si Dr. Martinez. Something like this. Isang relationship na parang walang kasiguraduhan. Hindi ako susugal sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Totoong sabi ni Evangeline. Paano ko sasabihin ko sa iyo na mamahalin kita? Tanong nito ulit. Doon na parang nabulunan si Evangeline. Ang bilis sa pangyayari, Ruel. Muli na namang mahinang tumawa si Dr. Martinez. To be frank, ikaw ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Saad nito. Hindi na nakainig pa si Evangeline. Simula noong naghiwalay si Evangeline at ang dati niyang nobyo, ay hindi niya muling inisip na magkaroon pa ng kasunod na boyfriend. But to think of it, maybe Dr. Ruel Martinez is an exemption. And what if we try to risk? Wika nito ulit. Napatitig na lamang siya dito. Nang ilang oras na silang nandoon, ay maliwanag para kay Evangeline na gustong gusto talaga siya ni Dr. Martinez. Marami itong sinabi sa kanya. Si Evangeline naman, gusto niya ulit na makita ito. See you tomorrow. Saad ni Dr. Martinez, nang nasa kung saan nakaparking ang kanilang mga sasakyan. See you at the restaurant. Tugon ni Evangeline habang nakangiti. Napagdesisyonan nilang dalawa na muli silang magkikita. Hindi bukas, kundi sa ibang araw. Habang binabagtas na niya ang daan pa uwi, ay masayang masaya si Evangeline. Naramdaman niyang si Dr. Martinez na ang lalaking para sa kanya. Dumaan ng isang araw ay ito na ang araw na magde-date silang dalawa. They will try it. They will try the fact if they can be good together. Mom, mag-iingat naman po ako, saad ni Evangeline. Sinabi niya kasi sa mga magulang niya ang tungkol sa date nilang dalawa ni Dr. Martinez. Honey, wala akong ibang gusto para sa'yo, kundi ang kasiyahan mo. Kaya ingatan mo sarili mo, okay? Sabi ng mama ni Evangeline. Humalik ito sa kanyang pisngi. Mag-iingat po ako. I will be safe with him. Saad niya. Tumangulang ang kanyang mama kahit alam niyang nag-aalala ito para sa kanya. Nang pinaandar na niya ang kotse ay bumisina siya. Tinungo na agad ni Evangeline ang napag-usapan nilang restaurant. Evangeline, sambit ni Dr. Martinez. Lumingon agad si Evangeline sa kanyang likuran. Nasa harapan na siya ngayon ng napag-usapang restaurant. Sakto naman na pagkadating niya ay nandoon na rin sa likuran niya si Dr. Martinez. Ruel! Masayang sambi nito.
Kinatitigan ni Evangeline ang katayuan ni Dr. Martinez. Sobrang gwapo naman. She could not deny the fact that Dr. Martinez is really a charming person. Kung pwede lang yung itanong dito kung ilang babae na ang naging girlfriend nito, ay baka magugulat siguro siya sa dami. Ang ganda mo. Compliment nito. Doon lang din napansin ni Evangeline ang hawak nito mga bulaklak na roses. Maganda pa talaga ako? Tanong niya. Sanay naman siya sa aurahan, pero gusto niya maging pasok siya sa taste ng pananamit pala kay Dr. Martinez. Lumapit ito sa kanya at inilahad sa kanyang harapan ang mga bulaklak. Sobrang ganda mo. Saad nito agad. Ngumisi siya. Maraming salamat. Ikaw din naman. Sobrang gwapo mo. Compliment din niya. Ngunit nagulat siya sa sumunod na pangyayari. Biglang hinalikan ni Dr. Martinez ang kanyang noo. Kaya natigilan siya. Napansin naman iyon nito. I am so sorry. Sabit nito. Ngumiti siya. It's really okay. Hindi lang ako sanay. Well, simula ngayon, masanay ka na sa akin. Sambit ni Dr. Martinez. Kapag Juan ay inilahat agad nito sa kanyang harapan ang kamay nito, hinawakan agad ni Evangeline ang kamay ni Dr. Martinez at nagpahila na siya papasok sa restaurant. Ang restaurant na pinuntahan nila ay isang sikat na restaurant sa kanilang probinsya. Nag-iisa lang din kasi ito at dinadayo talaga ng maraming tao. Isang buwan na ang lumipas ay tanggap ng mga magulang ni Evangeline si Dr. Martinez. Sa loob din ng isang buwan ay maraming nagbago sa buhay ni Evangeline. Talaga nagkaroon sila ng magandang ugnayan ni Dr. Martinez. Evangeline! Tawag dito nang nasa labas siya ng bahay. Ngumiti siya dahil pinicturan pala siya nito mula sa labas ng bahay. Ikaw ha? Parati mo na lamang akong pinipicturan. Saad ni Evangeline. At sa loob ng isang buwan, sobrang sweet ni Bruel sa kanya. Maalaga ito at parati siyang dinadala sa magagandang lugar ng probinsya. Parati din itong nag-I love you sa kanya. Araw-araw siya hinahalika sa pisngi. Masaya si Evangeline sa bagong ikot ng kanyang buhay. Naniniwala kasi siyang hindi kailanman magagawa ni Ruel ang lokohin siya. Wala ka man trabaho ngayon? Tanong niya dito nang nasa tabi na niya ito. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Wala naman. Kaya gusto ko mag-enjoy ngayon kasama ka. Punta tayo sa seashore. Masayang sabi nito. Hindi pa man siya makasagot ay hinila na siya nito. Natawa na lamang siya. Ang kulit mo naman? Saad niya na makapasok na sa kotse nito. Nang nasa seashore na sila, ay agad itong naghubad ng lahat ng saplot. Nasanay na si Evangeline sa katawang hubad ni Ruel. May nangyari na rin sa kanila, kung saan-saan pa nga sila nagtatalik. She could really say that Ruel is a gifted man. Malaki ang ari nito. Hindi ka ba maghuhubad? Tanong ni Ruel nang nasa dagat na ito. Paano kung may biglang pumuntang tao dito? Nag-aalala niyang tanong. So far, wala pang ibang pumupunta dito bukod sa ating dalawa. Kaya halika na, hiyaw nito. Napatawa na lamang siya. Inisip din kasi niyang may gagawin na naman ito. Unti-unti na niyang hinubad ang kanyang saplot. Nang matapos ay agad siyang pinuntahan ni Ruel. Ang lamig! Saad niya nang nasa tabi na siya ni Ruel. Iyon din ang naging dahilan para yakapin siya ni Ruel habang nakatalikod siya. Saglit pa ang lumipas ay naramdaman din niyang may tumusok sa kanyang likuran. Pwede ba natin gawin ito dito? Tanong ni Ruel. Hindi na siya sumagot. 2 araw na siyang hindi ginalaw ni Ruel at namimiss na niya ang parati nilang ginagawa. Hinarap na niya ito. Kusang hinalikan ni Evangeline si Ruel. We will always be like this. Nasambit ni Ruel nang sa wakas. Natapos na din sila sa pagtalik. Ngumiti si Evangeline. We will. Saad niyang may paninigurado. Hinalikan siya ulit ni Ruel. Sandali pa ay lumusong ito sa ilalim na para bang may kinuha. Inilagay din ito sa likuran ang kamay nito. Ano na sa kamay mo? Tanong niya.
I have a surprise for you. Saad ni Ruel. What surprise? Taka niyang tanong. Hinaplos si Ruel ang kanyang pisngi. Pumikit ka muna. Utos ito. Hindi naman siya nagdalawang isip. Na makapikit ay hinalikan muna siya ni Ruel sa kanyang labi. Saglit itong natahimik. Maaari ka nang dumilat. Utos nito. Na makita ni Evangeline kung ano ang nasa kanyang harapan ay hindi niya napigilan ang mapatakip ng bibig. It's a ring! Masayang sambit niya. Ngumiti si Ruel. This is not just a simple ring. Imporma nito. Kinatitigan ni Evangeline ang magandang singsing habang nakangiti siya. Ang ganda naman ito. Masayang sambit niya. Hinawakan bigla ni Ruel ang kanyang pisngi. Nagtitigas silang dalawa. Nagulat si Evangeline nang biglang tumulo ang mga luha ni Ruel. Oh, bakit ka umiiyak? Nagtataka niya sambit. Pinunasan agad yun ni Ruel. I'm just happy kasi hindi agad ito nagsalita. Naghintay lang si Evangeline. Evangeline, I want you to know that I really appreciate you. I really love you. Saad nito. Hinawakan naman ni Evangeline ang mukha ni Ruel. I know, Ruel. Mahal na mahal din kita. Tugon naman niya. Ngumiti si Ruel. Evangeline, I want to marry you. Will you be my wife? Tanong ni Ruel. Sa puntong iyon ay hindi na napigilan ni Evangeline ang kanyang luha. Yes, 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 I will marry you, Ruel. Masayang sagot niya habang tumutulo pa rin ang kanyang mga luha. Hinalikan na siya ulit ni Ruel. Nagyakap sila. Ilang minuto pa muling may nangyari sa kanilang dalawa. At na makauwi sila sa bahay, ay masayang ibinalita ni Evangeline ang proposal ni Ruel sa kanila. Kinabukasan ay maagang umalis si Ruel dahil may pasok pa ito sa trabaho. Nasa labas sambay si Evangeline habang nagkakape siya. Sandali pa ay biglang naramdaman niya ang kanyang papa na tumabi sa kanya sa mahabang upuan. Evangeline, maaari ba kita makausap tungkol sa proposal ni Ruel sa'yo? Tanong nito sa mahinahong boses. Ngumiti si Evangeline. Hanggang ngayon ay hindi pa ni siya makamove on sa kanyang kasiyahang naramdaman. Talagang pinapangarap niya ang maikasal sa taong mahal niya noon at ngayon matutupad na iyon. Opo, tugon niya. Unang-una, masaya ako kasi natagpuan mo na ang lalaking alam mong mamahalin ka ng husto. Pero, hindi mo ba naisip muna ang kalagayan natin ngayon? Unas nito, naiintindihan niya kung ano ang gusto nitong ipahiwatig. Alam niyang nag-aalala ito sa kanya. Dad, sinabi ko na kay Ruel ang lahat. Hindi naman daw siya nagmamadali. At hindi rin niya agad gagawin na magpakasal kami agad. Sabi niya sa akin, kapag maganda na ang takbo ng buhay natin, ay mangyayari na iyon. Paliwanag naman ni Evangeline. I am just worried, anak. Ngayon lang din ito sasabihin sa iyo, ha? Nangihinala kasi ako na baka ay may connection si Ruel sa media at magsumbong iyon sa media na nandito tayo sa bukid na ito. Saad nito? Sumimsim muna siya ng kape. Dad, tiyak ako na hindi yan gagawin ni Ruel sa akin. Mahal na mahal niya ako. Depensa naman niya. Saglit na tumahimik ang papa niya. Paano kung ginagamit ka lang niya? Hindi mo ba naisip yun? Hindi mo ba naisip na baka ay ito ang paghihiganti niya? Tanong nito. Dahil sa mga sinabi ng kanyang papa, ay napaisip tuloy siya. Noon lang niya naisip ang bagay na iyon. Kaso lang, mas namayani kay Evangeline na sincero ang intensyon ni Ruel na mahalin siya ng sobra. Hindi ko iniisip ang bagay na yan, Dad. I just want to enjoy this life. Saad niya. Hindi na umimik ang kanyang papa. Naramdaman niyang may gusto itong sabihin, pero mas pinili nitong tumahimik na lamang. Nang ilang minuto pa ang lumipas ay napatingin silang dalawa sa kinaroroonan ng kanyang mama. Anak, nandyan pa ba si Ruel?
Tanong nito. May hawak itong isang cellphone. At cellphone yun ni Ruel. Bakit? Tanong niya, kahit alam na niya kung ano ang sadya nito. Naiwan ni Ruel ang cellphone niya. Imporma nito. Nagtingin na si Evangeline at ang kanyang papa. Alam niyang mainiisip itong iniisip din niya. Akin na po. Ako na ang bahalang magbigay kay Ruel niyan. Utos niya. Nang nasa kamay na niya ang cellphone ay sakto namang may nag-text sa cellphone ni Ruel, isang media company. Nabitawan iyon ni Evangeline. Mabilis ang kanyang pagtingin sa kanyang papa. Anak, bakit mo binitawan ang cellphone ni Ruel? Nag-aalalang tanong ng kanyang mama. Hindi kayang sabihin ni Evangeline ang kanyang nasaksihan. Gusto niyang hindi yun isipin, pero mas malilito lang siya. Niloloko lang ako ni Ruel. Kiit niya na makabawi. Ha? Takang tanong ng mama niya. Pinulot pa nito ang cellphone. Mamaya ko na lamang ito ibibigay kay Ruel. Walang kaalam-alam nitong sambit. Ngunit lahat sila ay napatingin sa pagdating ng kotse ni Ruel. Alam na agad ni Evangeline na bumalik ito para sa naiwang cellphone. Na makalabas na si Ruel sa kotse, ay hindi agad lumapit si Evangeline. Naiwan ko ang cellphone ko. Imporma nito, pero agad itong nakatingin sa kamay ng mama ni Evangeline. May dapat ka ba sabihin sa amin, Ruel? Mabagsik na tanong ni Evangeline. Tumayo na rin ang papa niya. May alam ka ba sa media? Magsusumbong ka ba sa media? Ginamit mo lang ba ang anak ko para maghiganti ka? Sunod-sunod na tanong ng papa niya. Hindi ko po kayo maintindihan. Mahinahong depensa ni Ruel. Mabilis na lumapit si Evangeline kay Ruel na makuha niya ang cellphone ni Ruel sa kamay ng mama niya. Ang dami mong koneksyon sa media, Ruel. Imposibleng hindi ka magsusumbong. Imposibleng hindi ka maghiganti. Mabilis na sabi ni Evangeline. Ipinakita niya ang sunod-sunod na text message ng ilang mga media company. That's not what you think of. Depensa ni Ruel. Pero mabilis ang mga kamay ni Evangeline. Sinampal niya agad na malakas ang mukha nito. Malaki ang pagtitiwala ko sa iyo, Ruel. Napag-usapan na natin lahat. Pero niloloko mo lang pala ako. May iyak na si Evangeline. Nagkakamali ka, Evangeline. Hindi ako magsusumbong sa media. They are just texting me because of my father. Paliwanag nito. Pero mas namayani ang galit Evangeline sa puntong iyon. Muli niya sinampal si Ruel at nang matapos ay tinalikuran niya ito. Wala ka nang dapat ipaliwanag pa, Ruel. Please lang, umalis ka na dito. Malungkot niya sambit, punong-puno na sakit ang kanyang boses. Nang nasa loob na siya ng bahay ay agad naman siyang pumunta sa kanyang kwarto. Doon niya inilabas ang kanyang iyak. Doon niya inilabas ang sobrang galit. Bakit pa ngayon ko lang naisip ang bagay na yun? Bakit pa paniwalang-paniwala ako kay Ruel? Nagsisising sabi niya. Umiyak lang na umiyak si Evangeline. Sa puntong iyon gusto na lamang niyang mawala sa mundo. Lumipas ang 1 linggo ay namimiss na ni Evangeline si Ruel. Kahit nasaktan siya sa ginawa nito, ay namimiss niya ang kaswitan nito. 1 linggo na rin simula noong nalaman niyang buntis pala siya. 1 linggo na rin hindi maayos ang kanyang tulog kasi nag-aalala siya na baka nagsusumbong na si Ruel at kahit anong oras ay may pupunta sa kanilang media o mga tao na saktan sila. At nalilito na si Evangeline sa mga problema dumating sa buhay niya. Magiging maayos din ang lahat, anak. Malungkot na sambit ng kanyang mama. Nasa kwarto lang si Evangeline. Napagdesisyonan din niyang napupuntahan niya mamaya ang seashore kasi baka ito na ang huling pagkakataon na muli niyang pupuntahan ang lugar na iyon. Sana nga lang magiging maayos ang lahat, Mom. Saan niya? May pananalig ako sa Diyos. Hindi niya tayo pababayaan. Pero kung ano man ang kahinatnan nito, haharapin namin ang papa mo, ang kaso ng bayan. Ikaw ang mananatiling malaya. Saad nito sa malungkot na boses.
Hindi siya makapagsalita. Tumulo na lamang ang kanyang mga luha. Sa puntong iyon ay sobrang naghahalo na ang kanyang nararamdaman. Galit siya kay Ruel. Nawala siya sa kanyang mga magulang. Natatakot siya sa maaaring mangyari sa kanila. At gusto niyang magsaya kasi buntis siya. Makakaya din natin ang lahat. Saad niya. Marami pa silang napag-usapan ng kanyang mama. Ilan na doon ang masasaya nilang buhay sa Maynila. Matapos din ay pumunta na siya sa seashore. Nang makarating na si Evangeline, kaagad niyang hinubad ang kanyang tsinelas. Tinapak niya sa malamig na tubig ang mga paa. Itinaas din niya ang kanyang mga kamay sa ere. Salamat sa iyong magandang alaala, seashore. Ito na yata ang huli nating pagkikita. Aalis na ako. Malakas siyang sambit. Hindi ka aalis, Evangeline. Natigilan si Evangeline. Agad niyang idinilat ang kanyang mga mata. Hinarap niya si Ruel. Bakit? Dahil gusto mong makulong ako? Hasik niyang tanong dito. Kung isang normal lang sana na pagkikita ito, ay baka nahagkan na niya si Ruel. Nandito ako para magpaliwanag sa iyo. Wala ako sinumbong sa media, Evangeline. Mahal kita at hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Paliwanag nito. Hindi mo ako mabibilog, Ruel. Giit pa rin niya. Lalapit na sana si Ruel sa kanya, ay umatras siya. Galit pa rin siya dito. Evangeline, kailangan mong maniwala sa akin. Oo, may connection ako sa media. At sa mga tao maaaring gamitin ko para maghiganti sa'yo. Pero kahit kailan, ay hindi ko yung inisip. Hindi ko problema ang problema ng pamilya niyo ngayon, Evangeline. Nilarespeto ko ang mga desisyon ninyo. Alam ko na mabubuti kayong mga tao. Paliwanag nito. Dahil sa mga sinabi ni Ruel, ay tumulo na lamang ang mga luha ni Evangeline. Iniisip niyang masyado lang niyang hindi pinagkatiwalaan ito at mabilis siyang nakapagdesisyon kahit hindi pa niya narinig ang paliwanag nito. Ruel, hindi ko alam kung nagsasabi ka ba ng totoo. Tanging saad niya. Napahimas si Ruel sa muka. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo, Evangeline. Sobra kitang mahal. Sabi ko nga, alam ko na mabubuti kayong tao. Alam ko na gumagawa kayo ng paraan para magkaroon ng katotohanan at hustisya ang lahat. At ako, wala akong ibang ginawa, Evangeline, kundi ang mahalin ka. Mahal na mahal kita. At hindi ko kaya saktan kita. Mahabang paliwanag ni Ruel. Para bang natauhan si Evangeline. Nangihina ang kanyang mga tuhod. Hinayaan din niyang makalapit sa kanya si Ruel. Sandali pa ay biglang hinalikan siya nito sa labi. You have to trust me, Evangeline. I trust you a lot. Binigyan din kita ng mahabang panahon para magkaroon ka man lang ng space. At sana naisip mo, hindi ko kayang gawin kung ano man ang iniisip mo noon sa akin. Paliwanag nito. Hinawakan ni Ruel ang magkabilaan niyang pisngi. I am so sorry because I easily judged you. Magsimula tayo ulit, Evangeline. Magsimula tayo. Yung may tiwala tayo sa isa't isa. Yung mahal na mahal natin ang isa't isa. Saad nito. Pinangako ni Ruel ang noo nito sa kanya. Wala akong ibang hiniling, kundi ang kasiyahan sa atin. Walang ibang ginawa si Ruel kundi ang halikan ulit siya sa lapi. Muli tayong magsisimula ulit. Malambing na saad ni Ruel. Tumango lang si Evangeline. Puntis ako, Ruel. Imporma niya. Natigilan si Ruel na sabihin niya iyon. Nakita niya ang kasiyahan sa mukha nito. Bakit ngayon mo na sinabi sa akin? Tanong ni Ruel. Kahapon ko lang nalaman na bigla ako nagsusuka. Sinabi rin sa akin ni Mama isa yun sa sintomas sa pagbubuntis. Tugon niya. Hindi na nagsalita si Ruel. Hinalikan na siya nito. Walang sawa siya nitong hinalikan. Sa puntong iyon, alam nila na kaya na nilang magsimula ng isang pamilya. Isang pamilya na masayang masaya. Uwi na ako. Baka hinahanap na ako ni na Mama at Papa. Imporma niya ng ilang oras na lumipas. Paano kung galit sila sa akin? Ngumisi si Evangeline.
Ako ang bahala. Nang nasabay na sila, ay nagulat ang kanyang mga magulang na makita si Ruel na nakahawak sa kanyang kamay. Anong? Hindi na naituloy ang sasabihin sana ng kanyang mama dahil nagsalita na agad si Evangeline. Hindi siya nagsumbong. Wala siyang ginawang masama, Mom. Depensa niya. Tumingin pa siya kay Ruel. Mabilis lang ako nakapagdesisyon agad. Kahit hindi ko pa narinig ang paliwanag ni Ruel. Pero ngayon, nasabi na niya ang lahat sa akin. Patuloy pa niya. Nagtinginan ang kanyang mga magulang. May sasabihin din kami sa iyo, anak. Imporma ng kanyang ina na masayang-masaya ang timpla ng muka. Ano po yun? Tanong niya agad. Wala tayong kasalanan. Mabuti na lang ay may nagsumbong kung sino ang may totoong kasalanan. Saad nito. Si Dr. Bayon ang may kasalanan ng lahat. Sinabotahin niya ang formula ng kasamahan niya dahil sa ayaw nito sa proyekto. Ang planta natin ay kalaban ng ilang kumpanya, kaya sila rin ay mananagot. Napag-alamanan ng isang kumpanya na fuel at electrical ang nag-utos kay Dr. Bayon para sa gawing iyon. Paliwanag nito. Masaya si Evangeline. Sa wakas, nagkaroon ng hustisya. Masayang sambit niya. Niyakap ni Evangeline ang kanyang mga magulang. Nang matapos din, ay lumapit sa kanya si Ruel. Magpapakasal na tayo. Saad nito. Dahil doon ay nagtawanan silang lahat. Sa puntong iyon, alam ni Evangeline na ang mga sumunod na mga araw ay para sa pagbibigay pugay sa kanilang mga trabahador, para sa namatayan at para sa kanilang bagong pagsimula ng buhay. I love you, Ruel. Saad ni Evangeline. Hinalikan siya ni Ruel sa labi. I love you too, sweetheart. Isang kasiyahan ang nangyari kaagad kagabihan. Isang pagdidiwang na bagong ito ng kanilang mga buhay. Marami silang pinagdiriwang sa gabing iyon. Ngunit isa lamang ang namayani sa isipan at puso ni Evangeline. Isang pagbabago ng kanyang buhay. At dito na nga po nagtatapos ang magandang istoryang ito.